Hello guys, good morning. So, 5 AM ngayon ng umaga. Ang date ay May 21. So, 1 month, 1 week na to. Yan. So, malaki siya, no? At ako sa size niya, medyo natutuwa ako sa size. Pero yan. So, ito pala yung bago nating nilagay dito. Hindi naman talaga siya bago, pero kaka-transfer ko lang kahapon. Ito yung tinanim ko nung May 10. So, ngayon ay May 21. So, may na-transfer na ako doon kahapon. Tapos, ito yung mga extra. 'Di ba? Sabi ko nga, 15 yung kasya doon sa styro, pero ang tinatanim ko, 18. So, based kasi sa experience ko, minsan may namamatay na isa or dalawa, kaya sinobrahan ko na. Ginawa kong 3 yung sobra. So, ito yung sobra na Olmeti. Alam ko Olmeti to eh. Ayan. Tapos yung... ito pala, hindi pala to yung sobra. Ito pala yung kinain ng daga yung iba. Kasi yung nandoon is May 12. Makita niya mamaya. Ito May 10. Itong apat na to, yan. Dito naman, ito yung April 10. Ayan, April 10. Ayan. Nag-refill na ako ng nutrient solution dyan kahapon kasi medyo mababa na yung nutrient solution dyan eh. Parang 1/4 na lang yata. So, dinagdagan natin kasi hanggang Friday or Saturday pa sila dyan. Ayan. So, itong 4, yan, may mapagbibigyan na tayo yan. May bibili na yan. Ay, 5 pala dyan ay for sale na. Ay, ano ba yun? Reserved na. Tapos yung iba is siguro ang sobra 3. So another 100 yan. 3 for 100 natin ibebenta. Pero per head 35. Itong maliliit for consumption na lang din namin to. So yan. So lalagyan ko lang ulit sa nutrient solution. Tapos paulit-ulit lang din yung process. Pero siguro after 3 harvest, palitan na natin ng nutrient solution. So ito, yan, makita nyo, ang ganda ng tubo ng basils natin. No? Hindi pa ako nakapag-harvest ngayon dyan eh. Kuha tayong tea. So yan. So yung bell pepper natin, parang 6 na yata yung bunga dyan. Yung iba maliit pa syempre. Pero may 2 or 3 malaki na dyan. Tapos going strong naman yun dito. So from time to time, tinidiligan ko sila ng 2.0 EC na solution yun, yung mga nasa soil. Tapos yun nga pala, chinek ko kahapon, tumaas na naman ng 4K yung concentration. Hindi naman siya acidic kasi nasa 6.0 yung reading ng pH eh. So dadagdagan lang natin siya ng tubig na may pH level na 6. Yan, pati yun. Pati yung nandun. Pero yung tomato na nandun, hindi masyadong affected. Anyway. So, ito, nung April 25, tsaka April 30. Ito yung May 5 natin. Kasabayan nung 4 na nandun. Tama ba? May 5 ba yun? Hindi, May 10 pala yun. Ito yung May 12. Ayan, May 12. Ayan. Tiberius ito, romaine. So, nilagay ko siya dito kasi pag umaga ito, medyo na shishadan. So, kailangan medyo mas maraming exposure sa sun yung romaine. So, ito naman yung Olmeti natin, yung 512. So, ayan. So, lumalaki naman. Hopefully, hindi na tayo magre-refill kasi sinusubukan natin yung sabi nga nila na hindi ka na magre-refill sa styro box. Kompleto na siya for 15 heads. So, hopefully, ganun nga at lumaki siya lang tuloy-tuloy. Ito medyo na-delay. Sa palagay ko yung root nito hindi masyadong naka-absorb na maayos. So, ito yung harvest ko ngayon. Bibigay natin sa doktor. At saka kuha tayo ng isa doon. Yan, kuha tayo siguro isa doon. Maliit na lalagyan.
ng red crystal scamander. So hopefully ito, apat pa naman to hanggang mamayang gabi, yung nutrient solution na yan. Ito naman, ito apat pa yan hanggang mamayang gabi. Kasi mamayang gabi pa ang balik ko, alis kami ngayon. So yan, goods naman, lumalaki naman yung mga alaga natin dito. Mga petchay. So ito, sa 25, so after 4 days, meron tayong 15 na lalagyan. Then, after another 5 days, kailangan natin ng malalagyan. So, possible doon or doon sa kabila. I-setapan natin ng styrobox kasi 30 yung susunod nating transfer. Tama ba? Hindi pala. Tama ba? Hindi, ito kasi yung next transfer ko pala, sorry. Ito, nung 16, no? So, ang transfer nito sa 25. So, ito pala yung next transfer ko. Hydraulic. Yan, hydraulic. Sana medyo okay yung tsura niya after several days. Kasi, yun, no, medyo kulang-kulang, oh. Isabay na lang natin i-transfer to. So, may Tiberius kasi dito na May 10, kasama nung mga naapektuhan ng pagmukbang ng daga. Tapos meron din tayong red crystal dito. Red crystal ito, itong 6. Ayun. Tapos after ng 15, 30. So yung 30 nga, ayusin pa natin. So ito yung mga sobra nating mga seedlings na inilipat na lang natin dito. Hindi mag-focus yung camera eh. Pero ito yung may 5. Yan. So, kuha rin tayo ng isang red. Tapos, 2 green para dun sa doktor. May mga tumubo nga pala ditong, hindi kita eh. May mga tumubo ditong kulitis yan. 2. May nakita akong 2 kulitis dyan. So, hopefully, gumanda din yung tubo nila dyan. Okay naman ang lemongrass natin. Going strong. Yung dito sa talong natin, yung iba talaga, yung recent na bulaklak, nawala, natanggal, so natuyo. So, tingnan natin kung ano mangyari. Dito, mukhang okay pa naman yung bunga. Hopefully, hindi siya umatras. As nagkakaroon na rin ng ibang bunga. Pati itong kabilang puno, nagkakaroon na ng bunga. So, dito, ang problema ko ay yung nutrient solution, masyadong concentrated. So, lalagyan natin ng 6.0 na easy na tubig lang. Kasi yung easy niya ay yung pH niya okay naman. So yung easy na yung problema natin. So lalagyan natin ng tubig na may 6.0 easy. So ayun, yun na naman activity ko ngayon. So dito hindi ko pa rin natatapos i-harvest yung iba, pero inaantay natin na matuyo yung tawag dyan, yung bulaklak para sa harvest natin ng seeds for sweet basil. So ayan, lagyan ko lang to ng nutrient ng tubig na may 6.0 easy, pati yung nandun sa kabila. That's it, thank you very much. Yun lang naman, quick video lang and update. Okay, see you next episode. Bye bye.